Good morning po sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong si Marcoleta. Okay. Kasi dito ho ako natawa sa kanyang argumento. Ito po. So sabi niya rito, Senate, sabi rito ha. Teka, anuhin natin. Yon. Senatorial aspirant Rodante Marcoleta, a lawyer, argues that the ICC arrest of Duterte was wrong. So si Marcoleta, sabi niya, sinasabi raw nito na kini-claim niya na yung pagkakahuli raw po ni Duterte, yung pagkaka-aresto ay mali. And he was claiming that it was solely due to his popularity. What the fuck? Matinding abogado to. Grabe, napakahusay nito. Diyos ko, mapapaano talaga ako, patawag ako nito sa TRICOM. Tatanungin ako nito, Jack. Paano mo nasabi? Mapapa-what the fuck ka na lang sa argumento ko. Sasabihin ko lang naman sa kanya, Your Honors, sa yun yung naramdaman ko Pakialam mo ba? Di ba? Isipin mo ha, sabi niya it was because solely due to his popularity. Oh my God! Kung ang basihan lang pala ng pag-aresto ay dahil sa kasikatan ng isang tao, Diyos ko, bakit hindi pa inaaresto si Michael Jackson nung nabubuhay? Di ba? Bakit yung mga artistang sikat ngayon hindi pa hinuhuli? Diyos ko po, Marcoleta. Claiming it was solely due to his popularity. As he is no longer president and is now a private citizen. Diba? Dahil nga daw po sa kasikatan na kahit na hindi na Pangulo, sikat na sikat pa rin. Paano hindi sisikat sa daming tangang mga kababayan natin? Diba? Ang pakiramdam pagka yung potang ina nyo, huwag nyong subukan yan. Sali ako dyan. Diba? Sigaw ng presidente natin, bangag. Noon, bangag pa din ngayon, PI. Diba? Tapos kinabukasan, sasabihin niya, wala naman akong sinabi na ng adik si Marcos. Hindi ako talaga makipag-away kay Marcos. Takot ako dyan. Ganyan baka patayin ako ni Marcos. Tapos sabi pa, yun naman isang style ni Duterte Yung paniwala ka sa kanya tapos biglang kakambyo. Ikaw yung magmumukhang tanga. Diba? Sabi pa, wala naman akong pinasok na ganyang agreement. Hindi naman ako loko-loko. Pasukin ko yung ganyang kasunduan sa China. Ubaya ako ang Pilipinas sa kanila. Diba? Tapos pumunta ng China. Pag uwi ng July 16, dinalaw si PBBM. Ang ini-insist pala sa Pangulo, sabi niya, dapat igalang ni Marcos ang mga kasunduan na pinasok natin ng bansa sa China. Kasi kasiraan niya ng reputasyon, integridad ng bansa natin. Kasunduang pinasok niya ng walang black and white. Di ba? Mahilig naman ng China sa verbal agreement Wala palang kasunduan, wala siyang, tas tinatanggi niya rin na pinasok ngayon, pero ipinipilit niya kay PBBM na gampanan ang pinasok niyang kalokohan. Di ba? Pagka ginawa mo yun, sabihin naman niya, tangin ng presidente yan. Bangag. Wala naman akong sinabi. Wala naman akong ginawa niya yun. Of his own volition. Kasi hindi ako nagpasok ng kasunduan. Siya ang kusang gumawa. Hindi ako. Di ba? Ay nako, digong. Para kang nakipag-usap sa hangin dito. Ayun, ito pa sabi ni Marcoleta. Maaari siyang popular, pero hindi na siya presidente. Private na tao na lamang siya. Yun namang ICC, nakinig ka agad na popular. Talagang popular, wala tayong magagawa doon. Kung yung kondisyon ba na dahil popular siya, kailangan siyang arestuhin? Yung pagiging popular ba niya? Ibig sabihin ay he is still wields power
in this country. Langiya. Ano ba yan, Marcoleta? Hangang-hanga ako sa iyo dati nung panahon ng kasagsagan ng dinudurog mo ang ABS-CBN, ang Katol Network. Di ba? Na-reveal yung maraming baho ng mga Lopez diyan sa ABS-CBN. Na hanggang ngayon di pa rin nagbabayad ng 1.3 trillion. Nabuwis na hindi nila binayaran, di ba? Bilib na bilib ako dati kay Marcoleta eh. Tapos ganito yung argumento, bakit inaresto? Ito ho yung problema eh. Hindi ko sinasabing sinungaling pero tamaan na yung tatamaan, syempre exempted yung hindi sinungaling. Ang sabi nga ng professor ko when I was a student, kailan mo malalaman kung ang isang abogado ay nagsisinungaling? Oras nang bumuka ang kanyang bibig. Di ba? Mabuti pa sana kung diniscuss ni Marcoleta ang kaso ni Duterte. Ano ba yung communication na ginawa ni Trillanes noong 2017 sa Rome Statute sa ICC? Di ba? Bakit tinuturing ng ibang legal luminaries na valid yung pagkaka-aresto kay Duterte? Bakit hindi naman ninyo bakit para sa inyo hindi naman ito valid? Bakit magkakakontra kayo? Kung yun ang kanyang ipinaliliwanag, napakaganda po, di ba? Sus Mariosep. Para sabihin ng ganito, na dahil lamang po solely he is popular. My God, Marcoleta. Yan, no? Again, ulitin ko lang Sabi niya rito, senatorial aspirant Rodante Marcoleta, a lawyer, argues that the ICC's arrest of Duterte was wrong, claiming it was solely due to his popularity as he is no longer president and is now a private citizen. Maaari siyang popular pero hindi na siya presidente. Private na tao na lamang siya. Yun namang ICC, nakinig kaagad na popular. Talagang popular, wala tayong magagawa doon. Yung kondisyon ba na dahil popular siya, kailangan siyang arestuhin? Yung pagiging popular ba niya, ibig sabihin ay he is still wields of power in this country? Alam niyo yung pagsasabing ganito, ito po talaga namang magdudulot ito ng misguided thoughts sa mga kababayan natin na nakikinig sa kanila. At ang target syempre nila, yung hindi pa nila kabaro na nag-aabang din ng paliwanag. Na, kaya pala naaresto si Duterte kasi pala sikat, ang hirap pala maging sikat, inaaresto ng ICC. Kaya pala may mga tangang mga DDS vloggers din na sabi ano magiging kaso ko sa ICC? Sabi niya, dahil sa pagbablog ko. Oh my God. Sabi ko, ano ba naman nangyari sa mga to? Yung mga dati kong kasama na napag-iwanan doon sa kampo ng mga Duterte, lumala yung takbo ng utak. Ay nako. Sabi ni Lelaine, certified DDS talaga si Marcoleta kasi yung utak napunta na sa talampakan, laging naaapakan, ayun, napisa ang utak ko. Ayan hindi ako binasa ko lang yan baka matry ko pa ako dyan. Binasa ko lang yan. Pag nagtanong bakit ko binasa, nakasulat para saan ba yan? Diba? Yan ang naramdaman nila, Lane. Para naramdaman sa kanya. Kung hindi niya nararamdaman yun, problema niya yan. Diba? Ni Marcoleta. Sabi niya, di mo ba alam na ang mga lawyer ay di sila yayaman kung di sila magsisinungaling? Sabi ng kaibigan namin, nakano na judge sa High Court dito sa Hong Kong, lawyer is a fucking liar. I agree. I agree. Buti na lang ako naging abogado because I will be tagged as a fucking liar. Right? Wala lang, nakakapanghinayang lang. Ganitong argumento. Kaya dapat hindi po natin gawing senador si Marcoleta. Baka mangyari, pag ito naging senador, naku po, tumaas lang ng 2 level kay Robin Padilla. Tapos comedy lang din. Diba? Hindi naman kasi porket abogado, magaling na Pero in the past few days, months, diba, nakikita natin yung mga argumento nito. Ay, nako. Wala. Taglay talaga ang sumpa ng pagiging DDS. Sana ma-realize nila yan.
Hindi utuin kayong mga bobo. DDS utak luga, DDS tanga-tanga. 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 Bayadan ng China to, oh diba? Bayadan ng China to, oh diba? Taksil sa bayan, halik sa betlog. Alright, pag-usapan naman po natin, eto naman. Naku. Nakakatawa naman to diyan sa Malabon. Alright, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin saglit itong nakakatawang pangyayari diyan sa Malabon. Hindi ko akalain kasi na di ba sinabi ko nung nakaraan, magaling naman yung mayor ng Malabon. Di ba? Sinabi ko nun. Tapos binabasa ko, nag-comment, sabi niya, seryoso ka? Magaling ang mayor ng Malabon? Sabi ko, sabi nila. Now, ito yung nakakatawa rito na nangyari. Tingnan nyo ha. Yan, dyan sa, ito, ilan lang to sa eskwelahan doon. So, Conception Elementary School. Yan. So makikita niyo may maraming mga ng pictures diyan na kung saan yung nabigyan ng medalya. Diyos ko naman, yung ito katulad nito. Yung medalya. Diba? May mukha ng mag-asawa. So yung babae, ito yung mayor ngayon. Yung lalaki yung naka-blue, kumakandidato ho yan pagka congressman. Ayos. Ang tanong, kanino bang pondo ang ginamit diyan? Ay dito sa nakasulat ay dito sa post ito ng Malabon News Tingnan, viral ngayon ang school medal sa Malabon na nagtataglay ng mukha at pangalan ng mag-asawang Mayor Jenny at Ricky Sandoval.